Sumainyo ang kapayapaan. Ito ang pahayag na Jesus, no? Sa gitna ng kanyang mga alagad. Kasama na rin ang ilang mga disipulo, no? Kasama na rin dito yung dalawa na naglakbay patungong Emmaus na sinamahan ni Jesus, yung Ebanghelyo namin kahapon. Pahayag na muling pinagtitibay ni Jesus na siya ang Panginoon, ang Kristo muling nabuhay. Bahagi yun, kaya ibinamanig sa kanyang mga alagad sa pamagitan ng pagpapakita sa kanyang mga sugat sa kamay at sa paa. At ganoon din naman sa pamagitan ng pagkain. Kasi baka tingin lang nila ay pangkain, hindi kaya ay multo. Sabi nga ko dito, yung multo, wala akong katawan. Kaya kung tutusin nyo, ay dahil walang katawan, hindi makapananagot yan, kasi walang katawan. Pero anong ipinakita na Jesus? Kumain siya ng isda na ibinigay sa kanya ng kanyang mga alagad. Pero yung nais naming pagninilaya, yung ipinakita niya ang kanyang mga kamay at mga paa. Sabi nga ulit, bakit yung kamay at mga paa? Kasi may sugat. Sugat ng kanyang pagkapako sa Diyos. May isang author na nagpahayag na scarred people are beautiful people. Bahagi yun. Pero hindi lahat. Kasi may mga taong nasukatan. Hindi may proseso. O sabi nga natin, hindi na ipagdasal. Hindi naging kabahagi ng paglalakbay katulad ng paglalakbay ni Jesus. Kaya po, kalimitan ng mga taong gumagawa ng masama. Kasi, bakit sila gumagawa ng masama? Kasi mga nasukatan, mga nagawa ng masama, mga inabuso, iba't ibang uri ng pang-abuso. Kaya, bahagi yung alin. Kaya sila nananakit kasi nasaktan sila. Bakit? Hindi nila naipagdasal. Hindi nila naiproseso. Hindi nila na-internalize. Hindi nila nakita natin na ito ay bahagi ng pagkilos natin na nais ng Diyos na turuan tayo na makita yung kahalagahan ng kanyang pagliligtas. Kasi sabi nga namin, ang halagang sa mundo ginagalawa natin ay hindi natin mayalis natin. May mananakit sa atin. Knowingly or unknowingly. Maaari kasi may mga tao hindi nila alam na nakapananakit na pala sila. Mayroon din naman talagang mayroon na talagang ang intentionally manakit to inflict harm. May mga taong gano'n. Pero hindi natin kaya control. At kahit kumisan, ay sabi nga natin, kahit naman maaaring walang mga taong nananakit sa atin, kaya lang kumisan ang dating sa atin ay parang sinasaktan tayo. Pero yun ang bahagi ng realidad.
ng mundo ginagalawan natin. Ang mundo na ito na kung saan natin, makikita natin na tayo ay tunay na naging bahagi na tinatawag natin, ang tawag ay the wounded world, ang mundong nasasaktan, ang mundong nasaktan, at ang mundong nananakit. At yun ay may hilong lamang at itinuturo sa atin ang Panginoon sa Kristo yung tunay na pagkahilaw na dulot. Kasi bahagi yun, hindi mo natin maiintindihan, maunawaan ang kanyang muling pagkabuhay kung hindi rin natin maunawaan yung kanyang pagkapako sa Diyos. Kaya nga, ang paanyaya na ipinahayag na Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay hindi yung manatili sa ating kaisipan, yung pagkapako natin sa Diyos. Kasi bahagi yun. Pero mga taong nasaktan at nananakit, yan yung mga kung tawagin natin ay hindi na iproseso, hindi nakapagbigay sa ayon sa pamantayan na ipinahayag ng ating Panginoon sa Kristo. Yan yung mga sugat na hindi nahilong, bahagi yun. Yan yung mga pagdurusa na hindi nakakita ng muling pagkabuhay. At yung hanggang ay pinagmamalig ng buong may kapal. Kaya nga yung muling pagkabuhay na ipinamamalig ni Jesus na pinamahin niya sa akin, yung ating mga sulat. Sana po makita natin mga paa at mga kamay. Hindi na pinanggigil yung kanyang kaliliran. Kasi bahagi yun. Na kung saan ay nakita, siguro dahil sa iyong kaliliran, ay yun ay sinibat. To make sure na si Jesus ay patay na. Pero yung kanyang sugat sa mga kamay ang paa, talagang maliwanag na kung saan ay yun ay kanyang pinaghirapan sa loob ng tatlong oras. Pero yun, nasa ating natin mga sugat. Hilong na ba ang ating mga sugat? At kapag nakita natin, sabi na natin, na maunawaan natin na ang sugat na nahilong ay maging bahagi ng pagkaunawa natin ng alin, maunawaan natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya ngayon kanyang hamon ay kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Kapag yung ating mga sukat ay maipakita natin, hindi para gumanti, ngunit para maging bahagi ng ating pagkawala sa kasalanan at kapahamakan. Nanawa ito ay magdulot ng ating pakikisa kay Jesus. Sa baba ng pamamaraan, una, alam nyo, kahit mo yung sugat o kahit mo yung mga scar, mga peklat, kahit na kumisan yung peklat, hilong na, pero yung puso kumisan hindi pa hilong. No? So, kinakailangan mahilong yung mga bagay na yan. No? At kung sakaling man dumarating sa pagkakataon natin, na naunawaan natin yung mga sakit na ginawa sa
sa kanyang krus, na idulog natin na itong mga sugat na ito ay mahilong. Mahilong. Kasi kapag hindi nahilong yan, hindi namin namamalayan, ay tayo rin gumagampi. Gumagampi para yung iba rin ay masaktan. Kasi nga, maaaring unknowingly or knowingly. Psychology. Kaya bahagi yun na nakikita natin. Kaya idulog natin sa harapan ng may kapal. Pangalawa, ay itong karanasan natin. May kanya-kanya tayong karanasan ng Panginoon. Ay nawa, yun ang aming inspirasyon natin. Sabi nga rin sa ibang kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Yun na rin nawa yung naging pamantayan ng ating pagtiro sa maaaring. Yun na rin yung pamamaraan na makatulong tayo sa iba. Kasi sabi nga natin hindi na malayo hindi na malayo sa karanasan natin. Tayo ay tunay na maging gabay nito para doon sa iba. Para sila rin ay makaranas na muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Nang sila rin ay makaranas ng paghilom mula sa mga sugat na kanila